matatanggap yung ginagawa ng China ngayon. Dahil sa ginagawa nilang paglalagay ng boya o ng barrier, o yung barrier na namahaharang, yung mga haharang doon sa ating karagatan, dahil para hindi makapasok yung ating mga mangingisda, mga kapatid, ay sa tahasan na po itong pambabastos, panggigipit sa ating mga kababayang Pilipino fishermen. Marami pong Pilipino ang umaasa ngayon, maraming mga kababayan natin ang nagdudusa, naghihirap nang dahil sa ginagawa nitong tahasang pang-aangkin ng ating nasasakupang karagatan, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Isa po itong indikasyon, hindi lamang sa ating bansa, na pahasang pambabastos sa soberenya ng Pilipinas. Ang ginagawa ng Chinang panggigipit, paglalagay ng barrier para hindi makapasok ang ating mga mangingisda, mga kababayan ko, isa po itong tahasang pambabastos. Hindi lang sa watawat ng ating bansa, bagkos sa lahat ng Pilipino. Gusto ko pong basahin sa inyo itong balita ngayon, mga kababayan ko. Sabi dito, labag aniya sa international law ang dapat nang tanggalin ang mga floating barrier na nilagay ng Chinese Coast Guard sa entrada ng Scarborough Shoal ayon kay Senator Francis Tolentino. Dahil dito, hindi makakapasok ang mga mangingisda sa lugar ng mga Pilipinong mangingisda. Ayan mga kababayan ko. Imagine that, naglagay sila ng ganyang barrier para hindi makapasok yung ating mga fishermen. Mga kababayan ko. Kasi ang tendency mangyari nito, for example, yung sa Scarborough Shoal kasi, meron niyang isang entrada, isang ganyan na entrada. Yung circle nun, medyo mababaw. Pag dinaanan ng bangka yun, tatama yung propeller nila, mga kababayan ko. Pero merong isang side doon, na slope na paganyan, pailalim. At yung slope na pailalim na yun, mga kababayan ko, yun lang yung pwede nilang pasukan na hindi tatama yung propeller ng bangkang pangisda. Ngayon, mga kababayan ko, naglagay ang Chinese Coast Guard ng mga floating barrier. Mga kababayan, alam nyo po ba ang tendency pwedeng mangyari nito? Kapag ito pong floating barrier ay nasagasaan ng propeller ng ating mga mangingisda, laking perwisyo po, mga kababayan. Kakainin po yung propeller. Kakainin po yung net barrier. O imagine niyo meron yung barrier na mahaba, tapos na yung mga may net sa ilalim. Imagine niyo, mga kababayan ko, madaanan niya ng propeller ng ating mga kababayang mangingisda. Sasabit doon yung propeller. Kakagat doon yung net. Maiipit ngayon yun doon. Ang problema, mga kababayan ko, hindi sila makakapangisda. Kasi bakit? Naipit sila doon sa net. Mga kababayan, tendency number 1, pwedeng mapahamak yung ating mga mangingisda. Bakit po ba? Pwedeng mapahamak ang ating mga mangingisda dahil sa kadahilanan na pwedeng masira ang kanilang bangka na sinasakyan doon. Tanong dito, kaya bang sagutin ng Chinese Coast Guard to? Hindi. Mga kababayan ko, hindi nila silang pakialam dyan. Pangalawa, mga kababayan ko, masisira ang bangka ng ating mga mangingisda na ginagamit nila pang kabuhayan. Pangatlo, mga kababayan ko, mapupurnada o hindi sila makakapangisda ng maayos dahil sa mga nakaharang na yan. Nakakalungkot isipin, mga kababayan ko, sa sarili nating bansa, sa sarili nating pag-aari, sa sarili nating soberenya, binabastos tayo ng mga ganyan. Mga kababayan ko. Example, anong epekto kapag hindi nakapangisda ang mga kababayan natin? Security to, mga kababayan ko. Security, food crisis. Mga kababayan, alam niyo po ba na tone-toneladang isda ang nahuhuli sa Scarborough Shoal? Alam niyo po ba na tone-toneladang isda ang nahuhuli dyan na binibenta sa palengke? Napakarami pong mga isdang mahuhuli dyan.
Hindi lang po sa interest mga kababayan na pinag-aagawan yan, mga kababayan ko. Imagine, kung yung mga isda na nahuhuli do'n at nadadala sa Manila, Visayas, sa Luzon, sa Mindanao, mga kababayan ko, na nakakaabot sa inyong mga tahanan ay nahuhuli dito, unti-unti tayong nawawalan, mga kababayan. Yan ang pinakamasakit dito. Yan ang masasabi ko na napakasakit na ginagawa ng China ng panggigipit, lalong-lalo na sa ating bansa. Ito sabi pa ni Senator Franz Tolentino, sang-ayon po ako sa pagtanggal ng floating barrier dahil sa bawal maglagay ng ng palatandaan na ito na restricted zone at ang Pilipinas lang ang pwedeng maglagay nito kung mayroon oil spill sa bahagi ng aquaculture management as a temporary measure sa Baho de Masinloc at 120 nautical miles lamang buhat sa Zambales at ang mga mangingisda natin hindi dapat pahirapan ng China mangisda sa sarili nating bakuran. Ato, labag ito sa international law sa paglagay ng China sa floating barrier, aniya ng isang senador. Ito ang tanong ko, mga kababayan. I'm not saying na i-pursue ko si President, na hindi ko sasabihin na, President, kailangan mong gawin to. No. Gusto ko makakita ng action dito. Gusto ko makakita ng agarang aksyon para sa ating mga mamamayan. Agarang aksyon sa ating mga magsasaka. Agarang aksyon dahil, sabi ko nga sa inyo, hindi lang po mga magsasaka magiging maapektuhan dyan, mga kababayan ko, mga kapatid. Maaapektuhan din po ang ating ang ating food security, mga kababayan. Nakakatakot po yan pag tayo nawalan. Imagine, mga kababayan ko, ganito kalaki yung floating barrier na nilalagay nila, mga kababayan. Imagine that, ganyang kalaki yung floating barrier na nilalagay nila. It's indicate, mga kababayan ko, na sinasabi sa Pilipinas, pag-aari namin ito, wala kayong karapatan, hindi nyo pwedeng pasukin to dahil pag-aari ng China itong katubigan na to. Alam mo, mga kapatid, ang laking sampal sa atin nito. Sa totoo lang, napakalaking sampal sa atin ito na ginagawa ng China. Imagine that, mga kababayan ko, hindi dito maliit na floating barrier. Sa ilalim niyan may kadena, sa ilalim niyan may net, mga kababayan ko. Ganun nila kinakawawa yung mga farmer, yung mga fisherman natin. 'Di ba? Asa ng puso ng mga 'to? Ang ina. 'Di ba? Sorry. Ito, sabi, mariing kinundina ng National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang pahayag ng floating barrier ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Aniya, labag ito sa international criminal law. We will make all appropriate action to remove the removal of the barrier and protect the rights of the fishermen in the area, aniya ng isang pahayag. Sana gawin, mga kababayan ko. Hindi ako antay dito Hindi ako antay dito. Sana gawin, wag lang natin sabihin dito. How many years na tayo nakikipaglaban dito? Binubuli lang tayo ng China. Binubuli lang tayo niyan. Binubuli tayo nila, ginagawa nila tayong kasangkap, ginagawa nila tayong clown dito na tinagtatawanan ng mga yan. 'Di ba? Ang tagal na tayo nangingi ng aksyon, pero my God, dumaan ng Duterte days. Asan yung mga promise nyo pagdating sa mga tao na yan? Oo, andun tayo, niligawan natin ng China for the good reason, mga kababayan ko. Sana ilabas naman ng Pilipinas yung pangil natin. Sana ilabas naman yung puwersa natin ng Pilipinas. Oo, makikipagdialogo tayo sa magandang pamamaraan. Yan naman tayong mga Pilipino Kahit na kinakawawa tayo pinakikisamahan pa rin natin. Sakit, 'di ba, mga kababayan ko? Alam niyo, kung tatanungin niyo kung may magagawa lang ako, hindi lang kung may magagawa ako liban sa batas, mga kababayan ko. Unahin ko tanggalin 'to. Labas ko pangil ng Pilipino.
Pero hindi. Ayaw ng Pilipino na magkaroon ng gulo eh. Ayaw ng Pilipino na magkaroon ng hidwaan. Kaya ganito pa rin ang ating nakikita. Kaya ganito pa rin yung ating nararanasan. Mga kababayan ko. Hindi ko alam kung nature ba ng Pilipino ang palaging binubuli. 'Di ba? Hindi ko alam kung nature ba nating mga Pilipino kung bakit tayo binubuli ng China. Kasi alam ng China, wala tayong wala tayong panlaban sa kanila eh. Alam mo, ang sakit nun. Para sa bansa natin. Sakit nun. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan ko, I remember sa isang kwento, alam niyo po bang nung panahon ni FEM, panahon ni FEM, panahon pa lamang ni Ferdinand Edralin Marcos, mga kababayan ko, kada may magtatayong infrastruktura dyan, kinikwento sa akin to nung isang general eh. Alam mo, sabi niya gano'n, pag may nagtayong infrastruktura dyan, lalong-lalo na Vietnam, pinasasabugan kagad ng Pilipinas. Pinipigilan kagad ng Marcos administration, pinipigilan kagad ng mga ng ating Philippine Navy. Pero ngayon, mga kababayan ko, tingnan niyo nangyari sa Philippine Navy natin. 'Di ba? Oo, may mga barko nga tayong pandigma diyan. Kompleto nga tayo, mga kababayan ko. Ang nakakalungkot lang dito, mga kapatid, alam niyo kung ano? Mga kababayan ko, hindi natin magamit. 'Di ba? Hindi natin magamit. Hindi natin magamit ngayon kasi wala tayong magawa eh. 'Di ba? Magagamit ba natin yung mga bagong warship natin? Hindi naman pwedeng gamitin yung bagong warship natin. Patrol boat o patrol ship lang ang pwede natin gawin. Mas malaki yung barko nila, mas maliit yung sa atin. 'Di ba? Pero nung panahon ni FEM, mga kababayan ko, hindi makaporma yung mga yan sa kanya. Mga kapatid. Hindi makaporma sa kanya ang China. Hindi makaporma ang ibang bansa kay Pangulong Ferdinand Marcos. Mga kapatid. Imagine that. 'Di ba? Kung sana hindi nawala sa atin yung kahalalan tuloy. Hindi nawala sa atin yung hindi nawala sa atin yung ganun tao, di sana napakatagumpay ng Pilipinas. Sayang, no? Sayang. Nanghihinayang ako. Nanghihinayang ako kasi sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, sa bandang huli, tama lahat yung sinabi ni FEM. Tama lahat yung pinlano ni FEM. Ngayon ko lang nare-realize matagal niyang pinlano, makuha kamit na ng Pilipinas, bumagsak pa tayo. 'Di ba? Nakakalungkot, ang saklap ng storya ng Pilipinas sa panahon na 'yan. Diyos ko. Kung buhay lang si FEM, di naman tayo mabubuli ng China ng ganyan eh. 'Di ba? Di tayo kakaya-kayanin 'yan. Di tayo tatawan-tawanan ng mga Chinese na 'yan. 'Di ba? Yan ang isa sa mga pinaka nawala sa atin. Let's pray for the Philippines. Let's pray for BBM. Ako nananawagan na ako kay Pangulo. Ako hindi ko siya kini-criticize. But please, Mr. President, kailangan po natin ng action kagad dito. Kawawa po yung ating mga magsasaka. Mga fishermen. Pinauubaya ako na po sa inyo lahat. Kayo na pong bahala. Kung ano man pong mangyayari, ano pa mong gusto ninyo, yun ang susundin natin. But I think the President is mayroong humble heart Sana makuha natin yung loob ng China, tanggalin yung mga yan. Kawawa ang mga kababayan natin, mga kapatid.